Ayoko, napakalamig ng tubig at baka mapahamak pa ako. Mas mahalaga ang aking buhay at ang aking mga ari-arian kaysa sa kanila. Nanatili siyang nakakulong sa kanyang silid. Nang hamupa ang bagyo kinaumagahan, himalang nakaligtas ang mga bata dahil sa pagtutulungan ng ibang mahihirap na mangingisda. Ngunit si Alito ay hindi nakaligtas sa kanyang karma. Paglabas niya ng kanyang bahay upang tingnan ang kanyang bangka, biglang nagbago ang kulay ng langit at lumitaw sa kanyang harapan ang matandang pulubi kahapon, na isa palang makapangyarihang diwata ng karagatan. Alito, wika ng diwata na umaalingaw-ngaw ang boses. Ang iyong puso ay kasing tigas ng bato, at ang iyong mga kamay ay maramo. Dahil ayaw mong gamitin ang iyong katawan sa pagtulong, gagawin kong mababa ang iyong tindig, at ang iyong mga kamay ay magiging mga sipit na tanging pansarili lamang ang kayang hawakan. Sa isang kurap ng mata, nawala si Alito. Sa kanyang kinatatayuan sa buhangin, may isang kakaibang nilalang na may matigas na talukap, shell, gaya ng kanyang matigas na puso. Mayroon itong 10 paa na nakabaluktot kaya hindi na ito makatindig ng tuwid, at ang 2 pangunahing kamay nito ay naging matatalas na sipit, simbolo ng kanyang kadamutan. Dahil sa matinding hiya sa mga tao at sa kanyang kapwa, ang nilalang na ito ay mabilis na naglakad ng patagilid, dahil hindi na ito makadiretso, at nagtago sa ilalim ng putik at mga bato sa tabing dagat. Tinawag ng mga tao ang nilalang na ito na Alimango, hango sa pangalan ng madamo na si Alito. Ang aral ng kwento ay dapat tayong maging mapagkumbaba kung ano man ang kaya nating gawin sa buhay, at kung may humihingi ng tulong, ay subukan natin silang tulungan, dahil lahat ng kabutihan at kasamaan na ginagawa natin ay may balik sa atin.